morning class, magandang umaga ulit sa inyong lahat. So, para sa lesson natin ngayon, ang i-discuss ko is the lesson number 3, which is the basic hand tools. Okay? So, for today, ito yung ating learning outcome. So, ang learning outcome natin is check required materials, tools, and equipment in accordance with the established procedure. So, yung mga i-discuss natin is mga tools and equipment under ng learning outcome na ito. Okay. So, for your lesson number 3, we have the basic hand tools. So, ito yung magiging content ng inyong discussion ngayon. So, ito yung iba't ibang hand tools na i-discuss ko sa inyo. Okay. So, for today's objectives, ito yung mga objectives natin. So, first one is to classify the hand tools. Second, distinguish correctly the basic hand tools. Third, use appropriately the basic hand tools. Fourth is to recognize the common faults in using hand tools. And lastly is to determine the safety, check, and proper use of hand tools and the test equipment. Okay, so ito yung objective for our lesson for today. So let's start. So the first one is to know the classification of hand tools. So sabi nga dun sa objective natin, we need to classify the different hand tools. So meron tayong iba't ibang uri ng tool. So pag sinabi nating hand tool from the word itself, hand, ibig sabihin ginagamit natin siya using our hand, and ito ay uri ng mga tools. So basic, ibig sabihin commonly used na ginagamit. So, ang classification natin ng hand tools, meron tayong 6. So, the first one, we called it the driving tools. Second one is soldering tools, followed by splicing tools, boring tools, cutting tools, and auxiliary tools. Again, these are the classifications of basic hand tools. Ibig sabihin, kinlassify yung iba't ibang hand tools sa mga sumusunod. So, meron tayong 6. So, tandaan nyo yan. And the first one is the driving tools. So pag sinabi nating driving tools, ito yung mga tools na ginagamit natin for tightening and loosening of screws, ng nuts and bolts. Okay, so ano ibig sabihin nun? So ito yung mga example niya is yung mga screwdrivers. So kung mapapansin ninyo, under siya ng driving tool. So ano ba yung ginagawa natin sa driving, di ba? Nagpapaikot tayo ng manibela just like sa screwdriver. So kapag sisikipan natin yung screw or luluwangan natin, ang ginagawa natin is parang nagmamaneho or parang nagdadrive. That's why na-derive din yung driving tools. So pag sinabi nating driving tools, ang pinaka-purpose lang niya is to tighten and loosening of screws, ng nuts, saka ng bolts. So ibig sabihin, pagpapaluwag at saka paghigpit ng mga screws, nuts, and bolts. Now, so kung mapapansin nyo dito, I have here example of screwdriver. So ito yung screwdriver. So meron siyang iba't ibang parts. So dito, kadalasan naman ng screwdriver, of course, meron siyang handle, and yung dulo niya, dito lang siya nagkakaiba. Yung sa head, so yung sa tip niya, dyan lang siya nagkakaiba. Tapos meron din siyang shank. Okay? So, ano nga ba yung iba't ibang uri ng ating driving tools? Ano yung under niya? Okay. So, driving tools, meron tayo, una, is we call the slotted screwdriver. So, pag sinabi natin slotted screwdriver, yan yung mga screwdriver natin na yung tip niya or yung kanyang head is flat. Minsan tinatawag din tong flat screwdriver. Yan yung sinasabi na for the negative screws. Ayan o. Ganito yung example na screws na ginagamitan natin. Ayan. So, sabi nga dito, it is used to drive or fasten negative slotted screw. So, pang negative screw siya. Okay. So, ito yung nagiging problem natin with regard sa screwdriver. Pag sinabi nating screwdriver, yun yung tools natin. Yun yung tool. Pag sinabi nating screw, yun yung tornilyo. Kasi minsan na pagbabaliktad natin sila. So, pag sinabi nating slotted screwdriver, ginagamit siya sa mga negative slotted na screw. Okay? Now, second one, we have the Phillips screwdriver. So, ito naman, ganun din, ginagamit for tightening and loosening
sa mga positive na screws. Ayan. Since ito, apat na yung slot niya, mas mahigpit siya, mas makapit siya unlike dito sa ating slotted screwdriver. Next naman, we have the stubby screwdriver. So yung stubby screwdriver, pwede siyang flat, or pwede siyang slotted, or pwede din siyang Phillips. Now, ano yung pinagkaiba niya dito sa regular nating screwdriver, sa slotted at sa Phillips? Bakit meron pa tayong stubby? So pag sinabi nating stubby screwdriver, kung mapapansin nyo, ito yung example natin sa gilid. Yung shank niya, itong part na to, mas maikli. So, ginagamit to dun sa mga spaces na maliliit lang. Excuse me. So, unlike dito, kasi ito, let's say for example, konti lang yung space ng pag-i-screwhan nyo. So, ito yung ginagamit. Yung parang lang siyang cute na screwdriver, we call it the stubby. Kasi yung shank niya, mas maikli kaysa sa regular na screwdriver. So, this is some of the examples. And next one, we also have the Allen screwdriver. So, yung Allen screwdriver, yung tip naman niya or yung head niya is pa-hexagon. So, pag sinabi natin hexagon, ilan bang sides yun? Di ba? May 6 siya na sides. Kadalasan, ginagamit naman to sa mga bike, sa mga appliances. So, yun yung pinagagamitan niya. Ano yung gamit? Pang-tightening and loosening, pang-higpit at pang-luwang ng mga screws. Ganun din. So, nabago lang yung tip niya or yung head niya. So, siguro kung nagbabike kayo, medyo familiar kayo sa Allen screwdriver. Tandaan, pag Allen screwdriver, yung tip niya is pa-hexagon. Ibig sabihin, meron siyang 6 na sides. And yung panglima, we have the jeweler set, or minsan tinatawag din natin siyang precision screwdriver. Ano naman yung precision screwdriver? Kung mapapansin nyo, sabi dito, it is a set. So, set yan. Ibig sabihin, marami siyang magkakasama na screwdriver at yung maliliit lang. So, para to dun sa mga maliliit na screws. Example, sa cellphone, sa relo, ito yung mga ginagamit. Kasi hindi naman tayo pwedeng gumamit ng ganito kalaki. Ganito kalaki sa cellphone, saka sa relo ninyo. So, meron tayong jeweler set, or tinatawag nating precision screwdriver. So, ayan yung mga example. May Phillips, merong flat din, pero mas maliit lang siya. Mas maliit lang yung tip niya, o yung head. And we also have here the different variation. So, meron pa tayong iba't ibang screwdriver na babago lang siya dun sa tip. So, another example is the Robertson. Ganito yung itsura niya, pa-square. Pa-square yung kanyang head. Torque set. So, ganito naman yung itsura niya. Triple square, ganito. Torques, tri-wing, and spanner head. Ganyan yung mga itsura niya. Kasi, depende yan sa screw. Nakadepende yan sa tornilyo kung ano yung gagamitin nating screwdriver. Okay, so ano ba yung mga common faults? Pag sinabi natin common faults, ito yung mga kadalasang pagkakamali sa paggamit ng screwdriver. First one, never use screwdriver as a pry bar, chisel, and punch stirrer on the scraper. Next, never use screwdrivers with broken or worn out handles. Screwdrivers of this kind should have tags to indicate that they are defective. Never use pliers on the screwdriver for extra leverage. Only use wrench or screwdriver specifically designed for the purpose. So, anong ibig sabihin? Hindi daw natin pwedeng gamitin yung screwdriver kung sira na yung handle niya kasi pwede siyang makasugat. At kung makakita daw kayo ng sira na ng screwdriver, pwede nyo lagyan ng tag at ilagay doon defective para hindi na magamit. So, ayun yung kadalasan kasing fault, ginagamit natin yung sa paggamit ng screwdriver. Tapos, sabi rin dito, gumamit daw ng screwdriver according to its design purpose. So, kung pang Phillips lang siya, sa Phillips screw nyo lang din gamitin. Kung pang flat siya or pang slotted, doon nyo lang din gamitin. Now, paano natin aalagaan at
maintain yung ating screwdriver in good condition. So una, select screwdriver that fits the screw head slot perfectly. Keep the screwdriver handle dry and clean to prevent spillage. Never hammer the handle of the screwdriver. So sabi dito, dapat kung anong uri ng screw, doon lang din natin siya gagamitin katulad ng anong sinabi ko kanina. Why? Kasi yung ibang screwdriver, yung ibang screwdriver, pag ginamit nyo sa ibang screw or tornilyo, minsan nalo-lost thread siya. Nasisira yung tornilyo natin. Kasi pinipilit natin nalo-lost thread yung mga tornilyo. And of course, huwag nang gamitin pamukpok. Lalo na yung handle. Okay, next one. So that is all for the driving tools. Next one, we have the soldering tools. So soldering tools are the hand tools that are used for soldering process. Ito yung ginagamit natin sa panghina. Sa electronics, ito yung number 1 na dapat na meron kayong mga tools. So first one, we have the soldering tools. Soldering iron. So you have here soldering iron. It is a device for applying heat to melt solder in attaching two metal parts. So ito yung ginagamit natin sa Tagalog. Ito yung panghinang. So meron tayong dalawang example ng panghinang o ng ating soldering iron. So first one, ito yung pencil type. Why? Bakit siya tinawag na pencil type? Kasi ginagamit siya, ang paghawak mo nito dapat parang lapis or parang ballpen. Hindi dito sa baba. Dito siya hinahawakan sa handle. Kasi itong part na to, umiinit yan. And another type, we have the bullet type. Para siyang barrel. That's why we call it the bullet type we call it the gun type, We call it the gun type soldering iron. So bakit siya tinawag na gun type? Kasi para siyang barrel. Okay? Again, meron tayong dalawang uri ng soldering iron. The first soldering iron is pencil type, and the second soldering iron is the gun type. Okay? Now, yung soldering iron natin, meron siyang iba't ibang parts. So, yung first part, yung nakikita nyo, itong cord na to. Yan. So, itong cord na to, we call it the AC cord. AC cord. So, halos lahat naman ng appliances, di ba? Meron tayong AC cord. So, itong AC cord, ang gamit niyan, ayan yung nagko-connect sa outlet. O, nagko-connect sa kuryente para dumaloy. So, pag nasaksak nyo na siya sa extension cord or sa outlet niyo sa mga socket, papasok dito yung kuryente, of course, dadaloy dito para uminit yung soldering iron nyo. Another part is this one. Ito. Okay, nakikita pa? Ayan yung part. Sige, murahin ko muna yung una. This part. Another part is this one. Yan. So, this part, we call it the insulated handle. So, handle from the word itself, dito natin hinahawakan. Now, ano yung ibig sabihin ng insulated? Pag sinabi natin insulated, ayan o, nakalagay pala dito. Ayan, insulated handle. So, pag sinabi natin insulated, hindi siya dinadaluyan ng kuryente. That's why dito tayo humahawak sa insulated handle. Next one. Next part niya, we have here this part. Yan, ito. Actually, sa loob nito. Sa loob niyan, meron tayong heating element. So, yun yung nagpapainit sa ating soldering iron. Sa loob nito, itong part na to. Nandiyan yung ating heating element. And the last part, this part. Ito yung tip. Ito yung ginagamit natin na panghinang talaga mismo. Ito yung kinoconnect natin sa mga terminal ng components sa ating PCB. Ayan yung ginagamit natin. We call it the tip or the metal tip. This one. Okay? So, ulitin natin yung parts. This one, this part, we call it the AC cord. Insulated handle. Sa loob nito, we have the heating element. And this part is the tip or soldering tip. Okay? Now, punta tayo kay gun type. So, ganun din. Ito yung AC cord natin. Ito yung insulated handle. You have here, sa loob nito, yung heating element, and this one is the soldering tip.
Okay? Okay, now let's proceed to the next one. So next one, we have here desoldering tool. So desoldering tool, ginagamit siya sa pag-remove ng wires or ng maling hinang sa PCB. So ito yung example niya, ito, this one. So ang ginagawa niyan, kapag nakapaghinang ka na, siya yung nagtatanggal ng LED. For example, nagkamali ka ng hinang. So ito yung gagamitin mo. Kaya siya tinawag na desoldering tool. Next one, we have here the soldering tool stand. Ito naman yon. So, itong soldering tool stand, so ginagamit siya, dito nilalagay yung soldering iron kapag hindi siya ginagamit. Since mainit yung soldering iron, hindi nyo naman siya pwedeng ilapag lang kung saan-saan, so dito nyo siya ilalagay. Okay? So, ito ginagamit, of course, for your safety. For the safety precautions. Kailangan meron kayong soldering tool stand. Next, other materials, we have the soldering lead. So, soldering lead is a low melting point alloy which is a mixture of lead and tin that is melted to join separate metal parts which are then permanently attached when the alloy cools. So, ito yung soldering lead. Anong ibig sabihin nun? Uri siya ng alloy. So, gamit yung soldering iron nyo, tutunawin niya tong lead. Tapos, pag natunaw na siya, napagdikit niya na yung dalawang terminal or sa PCB, nakapaghinang na kayo, pag lumamig siya, permanently magkadikit na sila. Matatanggal mo lang siya using the desoldering pump. So, ito yung mahalaga. Ang tawag namin dito para siyang tingga. Ginagamit sa panghinang. So, ano yan partner kasi yan. Soldering iron, saka yung soldering lead. And the last one is the soldering wick. So, ginagamit naman to for desoldering. So, para mas madali nyong matanggal yung soldering lead, gumagamit tayo nito. Bukod dun sa pump natin na soldering iron, desoldering pump, gumagamit din tayo nito. So, ito, balik ko lang. So, itong desoldering tool na to, ito yung kapartner niya. This one. Para mas madali nyong matanggal yung soldering lead. For example, nagkamali kayo ng hinang. So, ang kapartner naman ni soldering lead is si soldering iron. Okay, proper care. So, kailangan lagi nating lilinisin. Kailangan lagi natin siyang tinitining. So, yung tining, ginagawa yan kapag nag-i-start na kayo ng soldering process. Tapos, mas maganda na gumamit kayo ng mas mababang watts kasi pag mas mababa yung watts niya, mas mabagal siyang uminit. Pag mas mataas, mas mabilis siyang uminit. Yun yung pinagkaiba ni pencil type sa gun type. Si pencil type kasi, more on 30 to 40 watts lang. Pero si gun type, umaabot na siya ng 100 watts. Kaya mas mabilis siyang uminit. Kaya kapag hindi nyo siya na-monitor, pwedeng masunog yung hinang nyo, pwedeng masunog yung PCB. And of course, last maintenance is do not wash the tip of the soldering iron. Hindi yan hinuhugasan ng tubig. Okay? So, ang ginagawa lang dyan, pinapalamig nyo, and of course, do the cleaning process. Kasi pwede siyang kalawangin. Okay? So, sa desoldering pump or desoldering tool, ito naman yung mga proper care natin in maintenance. Sabi dito, heat the terminal to be soldered. So, dapat iinitan mo muna para masipsip siya ng desoldering pump. Tapos, avoid direct contact to the tip of the desoldering pump with the tip of the soldering iron. So, huwag nyo idikit yung soldering pump natin kay soldering iron. Kasi nga, syempre, mainit siya. Tapos, yung ibang pump kasi is gawa sa plastic. So, pwede siyang matunaw. And of course, lagi nyong lilinisin yung loob para hindi siya nagbabara. Okay? So, next one, we have here the splicing tools. So, splicing tools, ito naman yung mga tools na ginagamit natin. First one is the long nose. So, long nose pliers, actually, that should be long nose pliers. So, long nose pliers is used for holding, bending, stretching the lead of the electronic component or connecting wire. So, pag sinabi niyang LED dito, yung terminal ng component natin.
So, ginagamit siya pang hawak, pang bend, pang stretch, pero hindi siya ginagamit pang cut. Okay? Yun yung gamit ni long nose. So, ito si long nose. Ito yung example niya. Kung mapapansin nyo, mahaba yung kanyang head. That's why it called the long nose. Next, we have here the side cutter or the side cutting pliers. So, ito naman, ginagamit siya sa pag-cut ng wire. So, hindi siya ginagamit sa paghawak, hindi siya ginagamit sa pag-bend, ginagamit siya sa pag-cut ng wires. Okay? So, ito yung itsura niya. Mas maikli yung kanyang head, tapos meron siyang talim dito sa gilid. Okay? So, ito rin yung ilan lamang sa tools na dapat meron kayo. Long nose saka side cutter. So, yung number 1, kailangan meron kayo nung soldering tools, lahat yon actually. And then sa splicing, ito dapat yung meron kayo. Hindi naman kailangan malaki kasi maliliit lang yung components sa electronics. So, maliit lang din yung bilhin nyo. Next, splicing tools, we have here the wire stripper. So, ito yung example ng wire stripper. From the word itself, stripper, no, ibig sabihin naghuhubad. So, dito, ang ginagawa ni wire stripper, tinatanggal niya yung insulation ng mga wires. Ano po yung insulation? Yung balot niya. Kumbaga yung, kunwari, yung wire ninyo, di ba meron yan kadalasan black? Ang tawag natin doon is insulation. So, ang ginagawa doon ni wire stripper, pag ginamit niyo siya sa wire, binabalatan niya. Tinatanggal niya yung balat, so matitira lang yung conductor sa loob or yung tanso minsan. Okay? Next, we have here the combination pliers. So, pag sinabi natin combination pliers, ganito yung itsura niya. This one. So, it is slip joint pliers with the notch inner grip for holding and grasping round object and cutting and bending wires. So, ginagamit din siya for cutting and bending wires. Why we call it combination? Kasi pwede siyang pang-hold. This one, itong part na to. Tapos, itong part naman na to, meron siyang talim dito, pwede siyang pang-cut. That's why we call it combination. Dalawa yung pwede mo siyang gamitin. So, ito din, pwedeng pang-grip yung nasa inner niya. Ito, pang-grip sa mga object na bilog. Ayan. So, combination kasi marami siyang gamit. Okay? So, those are the example of splicing tools. Next, common faults. Ito naman yung kadalasang mali sa paggamit ng pliers. So, minsan ginagamit siya pamukpok. So, wag natin siyang gagamitin pamukpok. Kaya sinabi dito. So, wag natin gamitin kasi nasisira yung pliers natin. Then, minsan ginagamit siyang substitute sa mga wrench sa paggamit sa paghigpit sa mga bolts. Minsan yun ang ginagamit natin, especially yung combination plier. So, wag natin gamitin kasi yung lahat naman ng tools, meron siyang purpose, meron siyang specific use. So, pag hindi natin ginamit doon, pwede siyang masira. So, ayan. Ito yung mga common faults sa ating tools. So, pwede nyo namang basahin pa yan para mas lubos nyong maunawaan. So, hindi ko na inisa-isa. And proper care naman and maintenance, always keep the pliers in good condition. So, dapat nililinisan. Actually, hindi lang yung mga pliers Lahat naman ng tools, dapat regularly nililinisan nyo sila. Kasi kapag hindi nyo nalilinisan, minsan nangangalawang sila. And of course, huwag gamitin bilang martilyo. Ayan. Yun yung nakalagay dito. Okay? Next one, we have here the boring tools. So, pag sinabi natin boring tools, hindi yan yung parang tinatamad ka na napakiramdam. Yung boring is yung pagbubutas. Pagbubutas siya. So, sabi dito, hand tools that are used to enlarge and accurately finish a large bore previously formed by the casting or otherwise. So, ito yung mga example ng boring tools natin. First one, we have here the 12 volts mini drill. So, ginagamit to pambutas ng mga PCB. So, actually, ito yung gagamitin natin sa pagbubutas ng inyong PCB. Since gagawa tayo ng power supply, kayo yung magdi-design, kayo yung mag-etch, kayo din yung magbubutas. So, ito yung gagamitin natin. 12 volts mini drill. Kasi, yung laki ng butas niya, sakto lang dun sa PCB natin. Hindi masisira yung PCB. Unlike dito sa portable electric drill, ito namang portable electric
drill, ginagamit kasi siya pwedeng sa kahoy, pwedeng sa semento, so pwedeng sa bakal, depende sa drill bits niya. Masyado kasi itong malaki, hindi to pwede sa PCB. Okay? So ito yung, ang tawag natin dito sa part na to is the drill bits. So meron kasi, bawat drill bits kasi, meron niyang iba't ibang laki. Ayan. Ayan, drill bit. Ayan, dito rin. Medyo hindi siya kita eh. So, yung laki ng drill bit natin sa 12 volts mini drill, ito lang siya, 1/30 to 1/16. Tapos, kapag portable electric drill naman, ganito siya kalaki, 1/6 and 1/4. Okay? Okay, so ayan yung dalawang example for our boring tools. Meron pa tayong isa. Next one naman, we have here the metal files. Or sa Tagalog yan is yung kikil. So, metal files, let's say for example, nakapagbutas ka na using the electric drill, tapos gusto mo pa siyang palakihin. So, ito yung mga pwede nating gamitin. So, ayan o, metal files. So, meron tayong iba't ibang metal files according to its size. Ayan. So, meron tayong flat file, meron tayong half round, meron tayong round file, ayan. Tapos, meron din tayong knife, like this one, 3 square, ganyan. So, itong metal files, pwede nyo siyang gamitin sa pagpapakinis ng butas or sa pagpapalaki ng butas na ginawa ninyo. So, ayan yung mga function niya. So, depende sa uri ng metal files, depende dun sa butas na ginawa nyo. Okay? So, next, ito naman yung pag-maintenance ng ating boring tools. Of course, sa ating mini drill dapat tama yung paggamit, naka 90 degrees ka, tapos secured yung paggamit nyo. And next, dapat maayos yung paggamit, yung firm, ayan, sabi dito, hold the material firmly. Okay? And do not hold the material with bare hands. Ibig sabihin yung kamay nyo lang mismo. Mas maganda kasi nakasuot kayo ng gloves. For example, din sa sa paggamit ng metal files, para hindi masyadong masakit sa kamay. So, pwede kayo magsuot ng gloves. And dapat malinis yung brush. Let's say, siguro paglilinisan. And, of course, keep the work area clean after drilling. So, di ba pag nagdi-drill tayo, kadalasan maraming alikabok. So, after nun, of course, linisan nyo yung paligid. Next one, we have here the cutting tools. From the word itself, cutting, ibig sabihin, ginagamit siya to cut something. Okay, so we have here the utility knife, or tinatawag din natin, mas familiar tayo sa cutter. Diba? Pero ang tawag natin sa electronics dito is utility knife. So ginagamit siya, common tool, used to cutting various trades and crafts for variety of purposes. So ginagamit siya, of course, for cutting. And we have here hacksaw. Sa Tagalog is lagaring bakal. So, ginagamit siya to cut metals. And ito naman yung mga common faults sa paggamit ng utility knife sa ng blade. So, dapat hindi ka gumamit ng mapurol kasi mahirap. Minsan nakakasugat pa nga yung mapurol kasi kinakat natin ng kinakat. Tapos, never leave a knife unattended. So, dapat hindi mo iniiwan kung saan-saan lang. And, wag masyadong mataas yung, do not bend or apply side loads to the blades by using them on the to open can. So, wag daw masyadong gamitin na mabigat yung blade. Kasi, minsan yung mga pambukas, kasi hindi naman siya pambukas ng mga delata. Kasi minsan ginagamit lang siya to cut paper or mga karton, pero sa lata hindi naman siya ginagamit. Kasi meron naman tayong specific tool for that. Okay, yung mga can opener yun. Pero yung utility knife, wag nyong gamitin as a can opener. And lastly, we have the auxiliary tools. So, auxiliary tools, meron tayong magnifying glass. So, magnifying glass is this one. Ito yung magnifying glass natin. So, ginagamit siya to magnify. Kasi kung malabo yung mata nyo sa electronic, since maliliit yung
component natin, pwede kayong gumamit ng magnifying glass para mas lumaki siya, ma-magnify. And meron din tayong third hand. So yung third hand natin, ito yon. Ibig sabihin extra hand. So dito pwede nyo ilagay yung PCB. So minsan yung third hand natin, meron na siyang kasamang magnifying glass. So yung PCB, ipit nyo lang dito sa kamay na to, saka dito. So pag naghihinang, pwede nang may nakahawak na dito na siya nakalagay. So ito yung third hand natin. Sabi nga dito, third hand is known as a helping hand. So dagdag na kamay. Okay? So pwede nyo dyan ilagay yung PCB ninyo. Okay, let's proceed to the next one. Next one, we have here the paintbrush. So yung paintbrush, ang gamit niyan sa electronics, hindi yung sa pagpipinta, pero sa paglinis, for cleaning ng mga PCB. And we have here the tweezer. So itong tweezer natin, ginagamit siya para pang-pick up ng mga small objects. Minsan pinapagamit ko din, madalas pala pinapagamit ko to for etching process. So mas maganda kasi yung tweezer mo, para siyang tiyanik. Tweezer mo is plastic. Saka mas mura kasi yung plastic. So ayan. Tweezer. Kasama siya sa auxiliary tools. Okay? So, just for a review, ito yung iba't ibang tools under ng ating driving tools. Nakikita niyo sila. Okay? And under ng soldering tools, we have the 5 tools. Soldering iron, desoldering tool, soldering tool stand, soldering lead, and soldering wick. And under ng splicing tools, meron tayong 4. Okay? Under ng boring tools, we have 3 example. Under ng cutting tools, we have 2 examples. And lastly, under ng auxiliary tools, we have 4 examples. So, tandaan, meron tayong 6 na classification. So, ang classification natin is driving tools, soldering tools, splicing tools, boring tools, cutting tools, and auxiliary tools. And under this classification, meron tayong iba't ibang tools. Now, ma'am, ano po ba yung tools na bibilin namin para sa klase ninyo? Of course, number 1 is lahat ng soldering tool, maliban doon sa soldering wick. Optional lang yon yung soldering wick. Tapos, under ng splicing tools is yung side cutter sa long nose. Tapos kung may mahihiraman kayo nung 12 volts mini drill, pwede, hiramin nyo na lang, maghiraman na lang kayo. Actually, pag nasa school kasi pinapahiram ko lang yung akin. Yun nga lang, pinagpo-provide ko ng drill bit kasi minsan napuputol nila. So yun lang naman yung kailangan ng mga tools para sa ating electronics class. So, ayun yung lesson natin ngayon for lesson number 3, which is the basic hand tools. And kung meron kayong katanungan, pwede nyo namang ilagay doon sa ating Google Forms. So, ayun lang for today. So, keep safe and stay at home.